kapatid, good morning pala sa inyong lahat. Sana tayo mga magkakapatid ay lagi po tayong magpapasalamat sa Panginoong Diyos. At ipagpasalamat natin lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob sa ating lahat. Huwag niyo pong kalimutan na lagi po kayong magpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil makailan lang, dalawang araw mga nakaraan simula nung pumunta kami sa dagat, na meron kaming asong nakitang naglalakad doon. Napakalaking aso na hindi namin alam kung saan galing yun. Kung saan ko nakita yung aso. Pagdating ng kinagabihan, dun sa dagat, doon ko nakita yung ulit na naman sa panaginip ko yung Panginoon natin. Na kinakailangan na magdasal tayong lahat sa Kanya. Yun yung nasa panaginip ko, sinabi niya. Kasi nung bata pa ako, nakita ko na din siya, napakita na rin siya sa akin. Ang Panginoon natin, hindi siya tao. Wala siyang physical nga anyo, kundi isa siyang liwanag na korting tao siya. Yun ang imahe niya, isang liwanag. Nakikita niyo to, mga kapwa ko tao, mga kapatid ko. Ipapakita ko sa inyo saglit lang ha. Kung anong klaseng liwanag ang tinutukoy ko sa inyo. Ayan siya. Ayan siya. Nakikita nyo, yan ang wallpaper sa cellphone ko. Ayan. Ganyan ang liwanag na tinutukoy ko sa inyo. Titigan nyo mabuti. Ganyan po ang itsura ng ating Panginoon. Hindi po siya physical na tao. Siya po ay espiritu na makapangyarihan. Siya po ang naglikha sa ating lahat. Lahat ng mga naririto sa lupa, siya po ang naglikha nito. Lahat ng may buhay, lahat ng patay, sa Kanya po galing niya. Kaya hindi lang po matakot po tayo sa Kanya, no? Kasi kaya niyang pumatay ng kaluluwa. No? Ang taong makasalanan, alam niyo na kung saan tayo pupunta. Kaya nanaginip na naman ako, gaya ng sinabi ko sa inyo. Sinabi niya, magdasal tayong lahat. 3 beses niya lang sinabi, magdasal tayong lahat. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya. Kasi dito sa Cebu, last week kasi pumunta kami sa dagat, namasyal kami.
Maraming taong nakakakita doon sa aso. Hindi namin alam kung saan nanggaling siya kasi nanggaling siya sa laot papunta sa mababaw. So, hanggang hindi ko alam kung hanggang saan yung tubig kasi malaking aso talaga. So, nandito sa video, naka-upload sa Facebook to, makikita nyo naman kung saan namin nakikita yung aso. Doon din ako na naginip pagdating ng gabi na doon ko nakita yung Panginoon. Sa panaginip po sinabi niya, magdasal daw tayong lahat. 3 beses niya lang sinabi, again, again, again. Tapos nagising na ako dahil nagpanik na nga daw yung mga tao. Nagpanik sa buong mundo. So sa panaginip ko, nagtanong ako, Panginoon, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin namin? Bakit nagkakaganito? Sinabi niya, magdasal kayo. Magdasal. Magdasal. Yun. Tumigil na at nagising na rin ako. Kaya, maibig sabihin nung panaginip ko, kaya kayo, sana maniwala kayo. Kailangan natin magdasal sa Panginoon natin. So, ang Panginoon natin ay wala rito sa lupa. Wala sa mga rebulto. Wala sa mga Diyos-Diyosan. Siya ay Espiritong makapangyarihan. Siya ay buhay. Kagaya natin para siyang buhay. Ika nga lang, hindi natin maipaliwanag dahil kung anong klaseng siya, dahil sobrang makapangyarihan siya. No? Kaya sana maniwala kayo sa sinabi ko. Dahil ang panahon natin, ang mundo natin, paubos na ng paubos. Hindi siya paubos. Para na siyang pupunta na sa pagbagsak ng mundo natin. Huwag nyo na isipin ang mga pera. Huwag nyo na isipin kung paano kayo yayaman. Yung katamtaman lang. Yung mabuhay tayo. Diba? Huwag na kayong mangurakot. Yung mga mahihirap, huwag nyo na pang lalong pahirapan. Tulungan nyo na. Yung mga sobra-sobra ang pera dyan, ibigay nyo na. Dahil kapag tayo'y mamamatay, hindi na po natin yan mapapakinabangan. Yan ay pinahiram lang sa atin habang nandito tayo sa mundo. Hindi po atin yan. Lahat ng kayamanan na tinamonyo, hindi po atin yan. Pinagamit lang sa atin ng Panginoon yan upang tayo'y mabuhay. Itong lupang kinatatayuan natin, hindi po atin ito. Ako may sarili din akong lupa pero hindi ko inangkin. Dahil bakit? Dito lang sa lupa yan eh. Pag namatay tayo, wala. Kumuha lang kayo ng dapat lang habang naririto kayo sa buhay, ng ikabubuhay nyo habang buhay kayo. Diba? Huwag nyo angkinin ang lahat. Ibigay nyo sa mahihirap ang iba. Yung mga mayayaman dyan, pag namatay kayo, wala, hindi nyo makakain yan sa langit, hindi nyo madadala yan. Dahil ayaw ng Panginoon na may kayamanang dadalhin sa langit, sa kaharian niya, kung kayo man ay papasok. Yung mga alahas nyo, hindi nyo madadala yan dahil ayaw niyang may nagsusot ang alahas ang mga tao. Dahil bawal yan sa kaharian niya. Dahil bakit? Nandoon na lahat sa kanya. Diba? Ipamimigay nyo na yan. Itulong nyo na yan. Yung mga sobra-sobrang mga kayamanan dyan, alam ko, sobra-sobrang kayamanan ng iba dyan. Marami akong nakikita dyan ng mga taong natutulog sa kalye. Alam natin na kaya sila nagkakaganon dahil din sa kanila. Pero wag natin isipin yun.
Tulungan natin sila. Dahil kung ako lang, sobra-sobrang kayamanan ko, mag-iiwan lang ako ng for life para sa pang para habang sa buhay para sa buhay ko, no? Ibibigay ko sa kanila ang higit pa sa kayamanan ko kung ako lang mayaman. Sinabi nga ng Panginoon, no? Napakahirap pumasok sa kaharian ng Panginoon kapag ikaw ay sobrang yaman. Hindi ka makakapasok. Kahit sa butas ng karayong, mahihirapan ka pumasok kahit na may butas pa yan. Pero yung mga naghihirap, imbor na naghihirap, yan ang makakapasok sa Panginoon. Lalo na yun ang mga nasa bundok na walang kaalam-alam sa Biblia, walang kaalam-alam sa takbo ng panahon. Yan ang mga minamahal ng Panginoon. Gaya ng mga naghihirap, naghihikahos, gaya ng mga natutulog, gaya ng mga bulag, mga may kapansanan. Yan ang mga mahal ng Panginoon. Yan ang kabaliktaran. No? Kaya yung mga pangit, huwag niyo masyadong laitin. Huwag niyo nilalait ang mga pangit. Huwag niyo nilalait ang mga mahihirap. Dahil yan ang mahal ng Panginoon. Kabaliktaran ang lahat. Yung mga mayayaman at magaganda dyan, puro paritoke ng mukha, puro paritoke ng katawan, lahat kung ano-ano pang ginagawa sa buhay. Huwag niyong baguhin ang binibigay ng Panginoon. Tanggapin niyo ng buong puso ninyo. Para tanggapin din kayo. Una, tanggapin niyo ng buong buo ang Panginoon. Na walang iba kundi siya lang. Kalimutan ang sarili. Hindi ibig sabihin nun makasarili ang Panginoon na hindi. Dahil may ibig sabihin yan. Nasa kaharian niya ang tunay at ang totoo. No? Kaya kayo, kung meron kayong panahon, no? Bigyan nyo ng panahon ng Panginoon. Ito ay sinasabi ko lang ang totoo. Hindi siya namimilit. Kaya binigyan tayo ng free will, no? Para mamili tayo kung saan. Sana piliin natin ang Panginoong Diyos kasi yan ang nagbigay ng buhay sa atin. Kung ano man yung natamasan ninyong buhay dito, siya ang nagbigay niyan. Kaya yung mga nagsasalita dyan tungkol sa Panginoon, humanda kayo. Makikita nyo yan kapag wala na kayo dito sa mundo. Malalaman nyo yan. Natotoo lahat yan. Kaya ako, advice ko lang no sa mga nagsasalita dyan ng hindi maganda sa Panginoon, no? Yung kung ano-ano, tigilan nyo na. Huwag nyo nang idamay ang Panginoon. Kasi kung wala siya, wala tayo sa buong mundo ngayon. Lahat ng kinakain natin, lahat ng tinutungtungan natin, tinutulugan natin, mga damit natin, pera, lahat, sa Kanya galing yan. Kanya galing yan. Wala. Kayong mga matataas ang pride dyan, ibaba nyo na. Dahil pagdating sa mata ng Panginoon, wala kayong ipagmamalaki. Isang kamangmangan lang yung gagawin natin at kayo. Isang mangmang lang tayo para sa Kanya. No? Para sa kaalaman nyo, tayong lahat, mayaman o mahirap man, no? Kahit prinsesa pa siya ng ayon, pagdating sa mata ng Panginoon, isa lang tayong basahan. No? Kaya wag natin sabihin na mayaman tayo. Ganito ako. Huwag tayo magmalaki. Dahil mawawala din yan lahat sa atin. Mawawala at mawawala yan. Hindi mo madadala yan. Kaya kung ako pa sa inyo,
Magnilay-nilay kayo. Magmuni-muni kayo. Kung ano talaga ang totoo sa buhay natin. Yung mga nandito sa mundong nakikita natin, palamuti lang yan eh. Display lang yan. Hindi natin hawak ang buhay natin kaya wala tayong karapatan. Isuko natin ang buhay natin sa Panginoon natin. No? Ito lang masasabi ko sa kapwa ko tao. Tandaan niyo, iisa lang ang pinanggagalingan natin. Wala nang iba pa. Kaya magtulungan tayong lahat. Tayong mga Pilipino. Hindi lang Pilipino, sa buong mundo. Sana i-accept natin yan sa ating lahat, sa buong mundo, mga tao sa buong mundo, no? Habang may panahon pa tayo. Isuko na natin ang mga kasalanan natin sa Panginoon. Ang buhay natin dahil siya lang may karapatan. Wala nang iba pa. Siya lang ang may karapatan sa bawat isang mga naririto sa mundo. Wala nang iba. Sinasabi ko sa inyo. Sana mapansin nyo itong aking sasabihin. Bigyan nyo ng pansin to. Doon na tayo hatulan. Kapag naging espiritu na tayo. Dahil ang kaluluwa natin hindi yan naakyat sa langit. Dito lang. Pero ang espiritu natin nandun sa Panginoon. Didiretso sa Panginoon yan. Dahil sa Kanya galing yan at siya may naglikha sa atin. Ang kaluluwa at ang katawan natin magkasama yan dito sa lupa. So, dito na lang mga kapatid, no? Ang aking sasabihin sa inyo. Dahil mukhang naiiyak ako.